Hello guys, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mayor Vlogs. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi ang aking naging matagumpay na pagpaparami, propagation ng isa sa mga rare, stunning, striking variety ng Syngonium plant. Ito po yung tinatawag na Syngonium wendlandii. Isa yun po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami is ang halaman na ito is madaling paramihin, madaling alagaan, drought tolerant, at hindi niya po kailangang diligan everyday. Ang pagdidilig po sa halaman na Syngonium wendlandii is done every 5 to 1 week. At isa yun po sa mga possible ways on how to make this Syngonium wendlandii striking, healthy, and of course, lucky plant po siya every year. Hindi po siya nawawala sa top 10 list ng pinakamaswerte na halaman taon-taon dahil sa kanyang kakayahan. Kakayahan po sa pagkaalis ng mga hindi kanais-nais na elemento sa ating bahay na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya. Sila po is may kakayahan po sa paglilinis din po ng hangin. Sila po is nagko-convert ng mga methane gases, formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene sa isang napakalinis, napakanatural at preskong oxygen na kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. At isa rin po sa mga ways on how to make this plant even luckier is wag na wag po tayong matatakot na i-prune. Pruning po is done. Ito po yung pagtatanggal ng mga hindi kanais-nais na parts, bahagi ng ating halaman para po ito po is makatulong. One of the ways din po at bridges para po makapagbigay pa ng maraming anak, supling at suloy. At take note din po na naging sagi na po ang aking halaman dahil hindi ko po siya prune. Ang pruning din po is pagtatanggal ng mga ligaw na halaman or ligaw na damo sa ating halaman. At if we have more time, isa rin po sa mga possible ways para maging lucky is maglalagay po tayo ng lupa dahil ang lupa po sa halaman na ito is na wash away na po siya. So lagyan po natin siya ng lupa. Be sure na ang lupa po na gagamitin po natin dito is yung fast draining and absorbing po. Mamaya po natin siya ipoprune. So, bakit po fast draining and absorbing? Para po madali pong nasisip-sip ng lupa yung tubig dahil kapag hindi po tayo gumamit ng lupa na considered fast draining and absorbing po, may possibility po na pwede pong mas stagnant at ma-retain po ang tubig sa lupa at yun po ang nagkukos. Nagiging dahilan po yun ng mabilisang pagkabulok ng ugat ng ating mga halaman na considered lucky, vastu at feng shui. At kapag nalagyan na po natin siya ng lupa is didiligan po natin siya. Ayan. Sa labis po na init po, ang heat index po natin is pumapalo po ng 35 to 41. I suggest na i-monitor po natin ang status ng ating mga halaman, particularly ng mga halaman na kagaya po neto. And kapag nalagyan na po natin siya ng lupa at nadiligan na po natin, ang tubig po, ang pinakamaswerteng tubig po para sa ganitong halaman, since lucky charm, lucky house plant, ang ganitong halaman, situate na ipandidilig din po natin ang makapangyarihan, napakamaswerte at napakasagana po ang mga tubig po na possible or posibleng gamitin po natin para maging maswerte pa po ang halaman na ito is yung tubig na galing sa kalikasan kagaya ng tubig ulan or tubig bukal. Kung wala naman po, kung magluluto po tayo or yes po, kung magluluto po tayo ng kanin, yung pinaghugasan po ng bigas, I suggest na wag po nating itapon, ipunin po natin yon at yun po ang magsisilbing hugas bigas, ang ipandidilig po natin. Napakayaman sa minerals at vitamins ng tubig na iyon dahil po ang bigas po is buhay
at ang mga bigas po na ating ginagamit ay napakaswerte din po dahil yun po ang sumisimbolo ng kasaganahan at kaswertehan sa ating buhay. Wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil napaka-epektibo, napaka-responsable po nila, napaka-responsible at napaka-epektibo sa pagtatanggal ng negative vibes, negative chi, at kanila pong kino-convert ang negative energies at vibes into a positive, lucky, at the same time prosperous and abundant energy na siyang tutulong po sa atin para po ma-achieve, makuha po natin ang ating mga panalangin, pangarap, target, goals at objective po sa ating buhay. Madali pong alagaan at paramihin sa pamamagitan lamang po ng stem cut ay talagang magta-thrive ang ganitong variety ng syngonium na halaman. So since naging sagi na po, next thing to do po para maging maswerte ay wag na wag tayong matatakot na tanggalin ang mga unhealthy parts kagaya ng tuyong dahon, tuyong tangkay, at yung mga ugat po na natuyo is ikakat po natin. So kunin po natin ang gunting at atin na po siyang ipaprune or tatanggalan po ng mga unhealthy parts. Kung kaya naman po siyang hilahin is might as well na gawin po natin iyon. Pagpasensya nyo po guys, hindi po maganda ang aking pakiramdam ngayon. Kumbaga, isa rin po sa mga stress relievers ko is yung pag-garden, pag-ripat, pakipag-usap po sa aking mga halaman na healthy looking at lush looking. So, sa part na to guys, sa mga ganitong parts po is tatanggalin po natin. So, tuyo na po ito. Isa rin po sa mga possible ways on how to make this plant even luckier is tanggalin po yung mga not so good parts, unhealthy parts ng ating Syngonium wendlandi. So, kaya naman po siyang hilahin, tanggalin po natin, dahan-dahan po. Ayan, ito mga parts na to, pwede po natin siyang gawing compost pit dahil ang mga ganitong tuyong dahon or ugat po ay napakayaman din po. Sila po is, kapag yung compost pit na po is done na po siya, pwede po natin siyang gamitin as organic fertilizer po para sa ating mga halaman. Tanggalin po natin siya. Ito, napakadami dito. Talagang nakakatanggal ng stress ang mga halaman dahil kapag nakita po natin siya na patuloy sa pagsagana, pagtubo at pamumulaklak ay tunay po na naging yung effort po natin at energy ay really paid off kasi po patuloy po natin siyang minomonitor, chine-check po ang status ng soil, ng plant, ng tubig para sa ating halaman na ito. Then tanggalin din po natin ang part na ito. So I'm planning to propagate this po. May pagbibigyan po tayo. Then ipapakita ko po later ang naging matagumpay na propagation ko po sa halaman na ito. Tanggalin natin siya. Dahan-dahan po para po hindi po masama yung or maputol yung at mabali ang kanyang tangkay. Ayan. Nagiging sagabal din po or hindrance po ang mga unhealthy parts dahil ito po is hindi nakakabuti or nakakatulong. Sila po is pangit po, hindi po magandang tignan para sa ating halaman na ito. Then, kung magluluto po tayo, kung gagawa po tayo ng mga recipes na maitlog, might as well po yung mga eggshells, ay wag na wag po nating itatapon. Gagawin po natin siyang pinulbos na eggshells. Napakayaman po ng eggshells sa calcium carbonate na kailangan po ng ating mga halaman para po lumabas ang variegation kung ang halaman po na ating inaalagaan is variegated. Isa rin po sa mga dahilan po kung bakit nagiging fertile ang ating mga halaman ay dahil po sa kanyang calcium na napakayaman po sa minerals at vitamins na siyang tumutulong para sa ating lupa para maging fertile at buwaghag. Ayan. Then dito ikat po natin siya at wag na wag po nating ilalagay ang Syngonium wendlandi sa full sun exposure. Then kung may mga aphids po tayong nakikita, ito po yung mga puting insekto sa ating
halaman is gumamit po tayo ng organic, natural pesticides or insecticide kasi po ang ganitong halaman po or ang ganitong insekto po ay hindi nakakatulong. Sila po is sinisipsip po nila ang chlorophyll, ang katas ng mga dahon at tangkay, at kapag nangyari po yun, ito po is nagiging cause din po ng pagkamatay ng ating halaman na Syngonium wendlandi. So, isasend ko po yung link para po sa aking ginawang natural DIY na insecticide at the same time fertilizer para sa lahat ng uri ng halaman po. Then we're done po pruning. And then yung sinasabi ko kanina, yung aking ginawang, ito siya guys. Ito yung aking pinopagate. Ito na po is 1 month. Then para po maging, hindi po siya maging leggy at saggy, ay talagang ipoprune po natin siya. So later guys, after ng ating update, short update ng aking halaman na Syngonium wendlandi is, ita-transfer ko po siya sa isang napakalawak na espasyo para po tumangkad siya, mas lalong maging masagana at malago. Ingat po tayong lahat, short update lamang po to. Nawa po yung nakakuha po kayo ng mga possible tips, ways, suggestions, recommendations kung paano natin magiging makakatulong ang mga halaman na ito para sa ating mabilisang para po ma-achieve ang ating mga possible na mga pangarap at maging maalwan ang ating buhay dahil po sa mga halaman na ibinablog natin. Ang mga halaman po ay may buhay na siyang nagiging maswerte po para sa ating buhay. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po, abangan nyo po yung aking second update para sa halaman na ito. Hanggang sa muli po, paalam guys. Ingat po tayo.